Makukulong din kaya itong sina Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste? At ang susunod na tanong, magkakasama kaya sila sa BJMP? No? I mean, doon sa isang area sa Quezon City, Payatas. Siyempre, magkahiwalay yung dormitory ng babae at lalaki. Ang tanong lang kung parehas sila doon. Yan ang mga aabangan po natin mga tol kasi mukhang seryoso po rito ang Office of the Ombudsman na habulin ang pananagutan sa mag-ina pong ito. Lalong-lalo na meron pong mga ebidensyang nagtuturo para sa di umano'y ginawa nila sa nakalipas po na panahon kaugnay po ng bilyong-bilyong pisong kontrata sa solar. At mukhang titistigo pa dito ang dating kongresista at mayor na si Lito Atienza. Panoorin natin yung balita tungkol po dyan mga tol. Pero before that pala, maalala ko lamang ito. No? Sabi po dito sa balita ng Rappler, July 31 pa po ito. Loren Legarda, Leandro Lebiste, face plunder, grab complaints over solar projects. Ano po ang nilalaman? The Office of the Ombudsman announced last Friday, July 31, na ang mga kasong plunder at graft ay kanila pong inihahanda, no? Dito po iniimbestigahan kaugnay po ng transaksyon nitong di umano'y Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si 1st District Representative Leandro Lebiste sa solar energy projects. Ombudsman Boying Remulla said the complaints are currently under preliminary investigation. This means they are at the final step of the probe and prosecutors will now decide whether these complaints will be filed before the courts. Narinig na po natin itong mga ganitong katagasan na nakalipas na panahon, partikular kay Rodante Marcoleta, di ba? Saka kay Jingo Estrada. Anong nangyari? Nakakulong na po yung dalawa ngayon sa BJMP. Ang plunder, basically yan po ay no bail recommended na kaso. Pero may nakapagpiyansa nitong nakaraang araw, si former Senator Bong Revilla. Ang isa pang kasong maaari nilang kaharapin ay Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Section po 3E, 3H at 3I. At ito po yung mga sinasabing paglabag sa batas. Causing any undue injury to any party, including the government. Ang linaw-linaw po, na kung nabigay sa iba sana yon, baka nakatulong sa pangangailangan po ng bansa at ng mga Pilipino sa enerhiya yung sitwasyon naibigay kay Leandro Lebiste. Tapos binenta niya lang. Kaya ngayon, ito pong si former Mayor Congressman Lito Atienza, nagsasalita rin po kaugnay niyan. Pakinggan po natin ang interview po sa kanya. Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan makakausap natin si dating Buhay Party List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Good evening. Good evening. Alright, Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung ayaw yan, papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Kahit Yung solarization project ni Loren at ng kanyang pamilya ay talagang simula pa, duda na ako. Kaya kinukontra ko yan sa floor
outside of Congress, and I was pointing out, Kaso lang hindi siya nagtagumpay no? Kasi alam naman natin na nasusugan po ito ng Duterte administration eh. In fact, pinagmalaki pa nga ni Rodrigo Duterte sa isang talumpati niya kung gaano ka-genius daw itong si Leviste, no? Itong kongresista Leandro Leviste na noon ay negosyante pa lamang. Hangang-hanga siya kay Leandro Leviste. Pero ngayon, napag-aalaman na natin na mukhang hindi naman talaga dapat napunta sa kanya. Nagamitan lamang ng manipulasyon di umano ng kanyang ina at ng mga kasama sa gobyerno ng mga panahong iyon. Si Congressman Lito Atienza mismo nagsasabi. I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo, Humingi sila- naalala nga Humingi namin, sila- Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala Yung niyo po'y po ba? totoo lang. Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naaalala niyo pa. Ako'y humingi siya, magkita kami. Oh. Magkaibigan naman kami. Hmm. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, ay masyado namang Grabe kung totoo itong sinasabi ni Lito Atienza, no? Kakapalan ng pagmumukha talaga yan. Biruin mo, may kapangyarihan ka sa Kongreso para maimpluwensyahan ang allocation ng budget. Tapos gagamitin mo ito, di umano pabor para sa anak mo. Ngayon, mangangatwirang ka sa Facebook page mo o sa social media accounts mo na walang bahid ng anumang anomalya ang iyong sinasabing integridad. Puntahan nga natin yung post na yan ni Loren Legarda, mga tol. Naniniwala ba kayo sa kanya? Ha? Ito yung sinabi ni Loren Legarda kaugnay ng mga akusasyon na yan eh. Oh, sabi niya rito, teka lang, mula nang magsimula akong maglingkod sa bayan noong 1998, tanungin ko kayo mga tol, naniniwala ba kayo dito? Hindi ako kailanman lumihis sa landas ng integridad. Isang katangi ang lubos kong pinangahawakan. Ang alegasyong ito ay isang hindi makatarungang pagdungis sa aking pangalan at dangal. Wala pa kaming natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyong ito. Ngunit buong katiyakan kong sinasabi na ang ibinabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Walang pondo ng bayan na sangkot. Handa kaming ilahad ang katotohanan. Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri, lalo na kung isasaalang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas ng mga alegasyong ito. Buo ang aming paniniwala na kapag nailahad na ang buong katotohanan, mapapawalang sala kami at malilinis ang aming mga pangalan. Naniniwala ba kayo dyan, mga tol? Tuloy po tayo sa pakikinig kay Congressman Atienza. halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko ang plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Oho. Foreign companies, gagawa sila ng billion-billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito ang kanyang salita. Oho. Sabi niya, alam mo Lito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi nung nag-areglo ng meeting namin,
Pambihira ka naman, Senadora eh. Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalugin si Congressman. Ano, ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit Ayun. yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Leviste, ano? What makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Oo. Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, bebenta yan, sigurado. He will not even provide solar services to the nation. He will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Mhm. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta eh. Mhm. Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman magkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Mhm. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi na tayo sa prangkisa, manalo naman tayo rin sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po. Yun ano, mukhang sa paniniwala nitong si Lito Atienza, talagang may pananagutan itong mag-ina, si Loren Legarda at saka si Leandro Leviste. Tingnan nga natin kung ano ang saloobin dyan ng mga komentarista at journalist na si Christian Esguera at saka itong si Ronald Llamas. Alamin natin yung kanilang mga insights, ano? At kasi mga tol, sa totoo lang, hindi po biro ang epekto nitong ginawa ni Leandro Leviste. Sabi nga po ni Ombudsman Boyeng Remulla, daang-daang bilyong piso ang nawala po sa gobyerno dito. No? Yung opportunity. Hindi lamang po ito doon sa usapin na halagang 10 billion pesos, kung hindi yung epekto, daang-daang bilyong piso. Pakinggan po natin si Christian Esguera at saka si Ronald Llamas dito. Ito, yung si Loren Legarda, no? So, in-announce sa ombudsman na meron silang ikinakasang kaso, graft and plunder, dito sa mag-ina for preliminary investigation. Ito hindi naman to bago, no? Dahil binabanggit na rin to ni Ombudsman Remulla, months ago. Actually, last year pa, di ba? Pero ngayon, mukhang hinog na at least for preliminary investigation. So, Parang Okay. karma rin. Dahil nangyari yung several years ago, di ba? O akala nila siguro hindi na mangyayari. Pero a year ago pa yan eh. Di ba? Pinapasoli nga yung pinapasili. Kaya napakaganda talaga mga tol ng laban sa korupsyon sa ngayon eh. No, makatotohanan. Hindi katulad sa nakalipas na mga panahon, lalong-lalo na sa Duterte administration, puro dada, puro salita, anti-corruption daw. Pero may isa, walang naipakulong. Saka yung ginawa talaga ni Rodrigo Duterte sa loob po ng 6 na taon, hindi po talaga katanggap-tanggap. Ngayon, pinalalabas pa ng mga Duterte supporter na sa panahon po natin ng administrasyong ito rather, nagkabaon-baon ng todo ang Pilipinas sa pagkakautang. Pero ang hindi nila nakikita kaya nagkaganito, ang punot dulo, ang mga nakalipas na administrasyon, partikular kay Rodrigo Duterte. Ito sa shared post nitong si Katipunerang Mangyan, ang total na utang na po ng Pilipinas ay 19.606 trillion pesos as of August 2026. Ngayon, pinalalabas ng mga DDS, grabe, mahigit 160,000 na nga daw ang pagkakautang ng bawat Pilipino. Ipinanganak ka pa lamang, may pagkakautang ka na. Pero ang hindi nila sinasabi, sa total po na yan, ito yung mga contributions. Panahon ni Estrada, nakautang ng 766 billion pesos. Arroyo, 2.4 trillion pesos. Aquino, 1.5 trillion pesos. Marcos Jr. ngayon, 3.45
trillion pesos. Ang inutang ni Rodrigo Duterte, 7.4 trillion pesos. Yung epekto niyan, napakatindi. Kasi magbabayad ka pa ng mga interest niyan na ngayon, sinushoulder ng Marcos Jr. administration. And worse, nasaan ang mga proyekto ng halagang iyan na pondo ng ating gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan? Hindi nila kayang sagutin yon. Basta sasabihin lang nila, maganda daw ginawa ni Rodrigo Duterte, build, 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 build. O, isa-isahin nyo nga kung nasaan. Maraming nagawa, pero parang hindi sapat sa ganito kalaking halaga ng inutang. No? 7.4 trillion pesos. Isingil nga ng 25 billion eh. Ng Yung DOE. kanyang anak, diba? Dahil kumuha ng franchise, hindi na-deliver yung franchise, tapos binenta yung franchise. Pero kanina, Oh, malinaw yung ano, no, yung tawag dito, yung sinabi rin ng ombudsman na bago itong pag-anunsyo niya dito sa Legarda tsaka kay Leviste, di ba sabi niya, naghahanda rin sila ng kaso dito kay contractor Terjola. Yun yung term na ginamit niya eh. yes, kaya hindi pwedeng Nakakaawa yung sabihin, niliyanto. hindi pwedeng sabihin nila na selective justice. Dahil yung mortal nilang kaaway sa Batangas, kinasuhan din. Oh. Oo. Diba? Kinasuhan din. So, kaya hindi Kaya malinaw talaga mga tol na ginagawa ng ombudsman ngayon ang trabaho niya. Epektibo, not 100%. Sabi ko nga sa inyo, para sa akin 95%. 90 to 95% yan. Kasi may mga kakulangan pa eh. No? Nakita ko nga ito eh. Dapat magkaroon na kagad dito ng action ng ombudsman eh. Dito sa nagsasayaw na ito. Tingnan nyo. Hulaan nyo kung sino, mga tol. Itong ipapakita ko. Sige nga, tingnan nga natin kung may makakahula sa ipapakita ko na dapat na aksyon na ng ombudsman. Ang tagal na yung reklamo eh. Sa bagay, meron talagang katulad nga nito, panahon pa ni Rodrigo Duterte, di ba? Tapos ngayon, nagpo-proseso na. Nasa preliminary investigation stage na. Ito naman, parang nakaraang taon pa lamang to isinampa ng isang grupo ng mga individual. Hindi nyo siguro mahuhulaan kung sino. No? Pero, ito po yon. Tingnan po natin dito. Dapat ito, malagay na sa oblo eh. Kilala nyo siya mga tol? Nakita ko lamang yan kay Juan Sandugo. Sino yan? Diba hanggang ngayon, malayang-malaya siya. Nalabasan siya ng warrant of arrest. Basic yung kaso, cyber libel lang eh. Bailable. No? Baryang-barya lamang yung sa kanya yung pampiyansa. Pero may isinampang kasong plunder dito eh. Yun ang hindi pa natin nakikita kung ano yung kaugnay na aksyon doon ng ombudsman. No? Yun ang inaantay natin. Kasi the moment na gawa nila ng resolusyon yon at sana kakitaan ng probable cause or yung prima facie evidence with certainty of conviction, sigurado, kahit may edad na to si Chavit Singson, may kalalagyan ito. Diba? O balik po tayo dito kay Christian Esguerra at kay Ronald Llamas. hindi sila pwede mag-selective justice na kami lang ang kinakasuhan. No? Pero nung naalala ko pa yan, napanood ko yan nung inaaprobahan yung franchise sa Senado, live yan Tapos medyo kinwestiyon ng ilang senador, including si Senator Drilon, parang bakit natin inaaprobahan ng franchise na walang AOR o walang location yung babagsakan ng proyekto? Parang generic nationwide. No? Tapos generic solar, no? Araw. No, araw. Paano kung kuryente yan, medyo may specific na dadaanan. Pag solar kasi galing sa araw. Galing sa araw, di ba? So, tapos aaprubahan mo yung isang franchise na hindi naman nakalagay yung specifics. Sabi ko parang malabo yun, no? Tapos kinuwan din. Binanggit din ng ilang senador, including Senator Drilon, naalala ko noon, no? Pero dahil panahon niya ni Digong, no? Tapos kalyado yata nila si Loren na yon ang punto doon.
Pagkapanahon kasi ni Rodrigo Duterte at kaalyado niya, untouchable ka. Pero pag kalaban ka niya, may kalalagyan ka talaga, either kulungan or sementeryo. Yung iba nga nawawala na lamang. At yung mga mauutak at magugulang, nagsipagtago na lamang habang panahon ni Rodrigo Duterte. Ganun kasi sila, no? Kaya nga, kung babalikan po natin yung sitwasyon kay Dr. Yumol, mga tol, naaawa ako kay Dr. Yumol eh. Naging animal na lamang yung kanyang ginawa nung huli. Kasi pumatay na siya ng 3 katao. Pero naghangad siya na mabago yung sistema sa kanilang probinsya, lalong-lalo na pagdating sa illegal na droga. Napaniwala eh. Napaniwala siya na ang Duterte administration laban sa illegal na droga, kaya nagtiwala siya at nagsumbong siya. Pero ano ginawa sa sumbong niya, pinabayaan lamang, nalagay sa alanganin ng buhay niya, 3 beses siyang pinagtangkaan. 'Di ba? Kaya nga yung mukha ni Dr. Yumol, 'di ba, tumabingi. Kasi tinamaan ng bala 'yon, nakasurvive lang siya. O siguro nawindang na yung tao. Ginaganito niyo ako, winawalang hiya niyo ako, nagsusumikap akong makatulong sa pagbabago sa ating probinsya. O nilagay niya ngayon yung batas sa kanyang mga kamay, which is mali. No, doon naman hindi natin siya kinakampihan. Pero hindi lahat mangyayari 'yon kung naging makatuwiran itong Duterte administration at makatotohanan sila sa paglaban sa illegal na droga, sa korupsyon, at saka kriminalidad. Head ng Finance Committee ng Senado nung inaprubahan yan. At inuulit yan ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. No, ang tapang ni Boying inugnay niya kaagad na kaya naaprubahan yan, ganun ka-direct ay dahil siya kasi yung head ng Finance Committee. Ganun ka-direct, di ba? Tayo naman, hindi naman tayo ganun ka-direct. Nagkataon lang. Nagulat ako naisip niyan. Ako hindi ko maiisip yun eh, na merong kaugnayan yun. Yung incumbent yung nanay, tapos na-aprobahan yung yung prangkisa para sa anak. Parang Ikaw ba na-imagine mo na may conflict of interest? Hindi. O, di ba? Never in my wildest imagination. Oo. Pero hindi ba hindi ko na kasi maalala yun, Sen eh. Yung, hindi ba siya nag-inhibit? Hindi siya nag-inhibit. Hindi naman siya conflict of interest eh. Ano naman kilalaman ang kanyang pagiging head ng Finance Committee dito sa franchise na ito para sa isang 21-year-old na anak niya? No? Ganun ba? Parang isang Marami nakita ko somewhere na nag-inhibit eh. Oo. blanket franchise, di ba? Mga tol, matagal nyo nang hindi nakikita si Mama Dog, ano? Eto si Mama Dog, pakikita ko sa inyo ngayon. Mama Dog, pakita ko sa kanila. Ayan, oh, si Mama Dog, oh. Mama Dog, oh. Galit na galit yung maliliit, nagseselos. Bigat-bigat ni Mama Dog. Matuloy po tayo sa pakikinig dito. Actually, kung hindi man pag-usapan yung conflict of interest, meron din tawag doon, Sen eh. Propriety. Talaga? Kaso baka miskin, mahirap maarok eh. Para sa mga... Meron bang ganun si Loren Legarda? Siguro, no? Kaso lang, dati parang simula nung naging kakampi ng mga Duterte, nawala mga tol eh. Di ba sabi niya nga, hindi daw naka-question yung kanyang integridad simula nung 1998. Eto na. Bakit nagkaganito? Kasi, wala eh. Sumama na siya sa mga Duterte eh. Anong nangyayari sa mga politiko na sumasama sa mga Duterte? Di ba halos na nalulugmok sa kaliwat kanang kontrobersiya? Pansinin ninyo yung mga napagkakasuhan po ngayon, mga Duterte-aligned personality. Mali ba ako o tama ako? Siguro tama yung sinasabi natin dito. Kung ang pagbabasihan natin, even si Bong Revilla, kahit kaalyado yun ng ating Pangulo, di ba? Duterte-aligned din yan. Rodante Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada, Arnulfo Teves, Apollo Kibuloy, Harry Roque. No?
Pero may mga kakampi rin naman ng administrasyon na kinasuhan eh. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na selective justice dito katulad nung paliwanag nitong si Ronald Llamas when it comes to Lebiste. Kasi mismong kalaban niya, katunggali niya sa pagkakongresista, sa politika, sa Batangas, kakasuhan eh, o kinasuhan eh. Iniimbestigahan at kakasuhan. Di ba mga tol? O, tuloy po tayo sa pakikinig sa kanila. Mga taong nasa gobyerno. Pero, kunwari, kung ako yun, kunwari ako yung senador, tapos anak ko, makikinabang doon sa prangkisa kung saan ako nasa posisyon para ma-influensyahan yung pagbibigay ng prangkisa na yun. Hindi siguro mahihiya ako sa ganun. Eh kung ikaw yon at kung tayo yon, di ba? Kaso lang si Loren Legarda eh. Si Loren Legarda eh, very proud pa siya noon, ano? Kakaiba daw yung anak niya. Napakagaling. Ang daming humanga ako, even ako, humanga ako kay Leandro Lebiste noon eh. Biruin mo at his young age mga tol, maging multi-billionaire ka. Pero ganun pa lang naging diskarte. Grabe, parang laway lang. Mamumuhunan ka lamang ng laway, salita, kaunting halaga. Tapos maibibigay sa iyo yung prangkisa. And eventually, sabi ni Lito Atienza, binenta. Bilyon-bilyon ng halaga. Si Ombudsman Boyong Remulla din ang nagsabi nun eh. No? At yun yung resulta ng investigasyon na isinasagawa nila. Kaya dapat managot tong mga tol, kung talagang may ebidensya laban sa kanila. Nais ko, personally, na makita ang dalawa na ito sa likod ng kulungan. Kung totoo yung mga akusasyon ng ombudsman sa kanila. O mag-abroad ka muna, no? Mag-abroad ka, tapos tahimik ka, no? Hindi ka naman kasi hindi ka naman kasi entitled eh. Yan ang problema sa iyo eh. Kaya galit ka, entitled. 'Di ba? Kaya ka galit eh. Hindi ka kasi naiinggit ka eh. Inggitero ka. Bitter. Bitter ka eh. Ano para in the interest of fairness, basahin natin itong pahayag ni Senator Loren Legarda. Maisingit ko lang, nabasa na natin yan kanina. Maisingit ko lang ito mga tol. At matanong ko na din kayo. Naniniwala ba kayo na ang mga taga Davao bastos? Mga tol. Naniniwala ba kayo na mga taga Davao bastos? O hindi naman lahat? Paki-comment nyo nga ang inyong saloobin tungkol doon sa tanong na yon. Taga Davao, kasi bakit ko po sinasabi yan? Ito ay nangyari nung nakaraan na pumunta ang ating Pangulo sa Davao Region. No? Kinuhanan ng mga kabataang estudyante si Pangulong Bongbong Marcos habang papasakay po ito ng presidential chopper at kung ano-ano po ang mga sinasabi po nila. Hanggang sa meron pang nagsabing sana sumabog yung chopper. Kung ano-anong mga ad hominem. Hindi ko naman maintindihan, nabasa ko lamang yung transcription kasi Bisaya yung pagkakasabi dito eh. Sabi po dito ng Abante News Online. Free speech o pambabastos? Panoorin. Kumalat ang video sa social media kung saan makikita at maririnig na tinalakan at ininsulto ng mga di umano'y estudyante ng Kalinan National High School sa Davao City si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang papaalis ang chopper nito. Ito'y matapos ang pagbisita ni PBBM sa People's Bill sa Riverside, Kalinan District upang mag-inspeksyon sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Wow naman, buti pa kayo. Makakapag-avail ng 4PH, no? Tapos ganyan pa yung pinapakita ninyo. Pero hindi naman lahat. Kasi in fairness naman sa ilang mga taga Davao, meron namang mga mabubuti ang pag-uugali. Katulad po nitong post nitong Angelica Calano Ibanez. Ang sabi niya po dito,
ipinapakita po sa kanyang post ang mga magagalang na batang Dabawenyo. Nagmano pa nga sa ating Pangulo. This is a follow-up to my earlier post about welcoming our President. Puntahan nga natin yung earlier post niya. No? Hanapin natin yung video. Binidyohan niya yun eh. Saan ba banda yun? Nakita ko, dapat pala na-save ko. Hindi ko kagad na-save eh. Dali lang July 29 yun eh. Medyo, mukhang teacher tong poster, ano? Tong vlogger. Hanapin ko lamang mga tol. Sabi niya, this is a follow-up yan. This is a follow-up to my earlier post. Hanapin natin yung video kung nasaan na ipinapakita. Ayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Hindi, siguro dito na lang sa pinakauna. Isa-isahin natin. Ito yung video. Welcome to Davao. Yan. Welcome to Davao, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakakataba rin naman ng puso kapag may mga mabubuting tao pala dyan sa Davao. No? Davao welcomes you with warmth and hospitality. May your visit bring meaningful dialogue, unity, and positive outcomes for the Filipino people. Welcome to the land where life is here. Pero hula ko mga tol, ang binoto nito si Carlo Nograles. Kasi pag mga butante ng mga Duterte, bastos eh. Yan. Pababa ng presidential chopper si Pangulong Bongbong Marcos. No? Tapos, nangyari po ito July 28. Yan, July 28. Yan talo na tayo dito sa sumunod na post niya. Sabi niya rito, okay, I'll be sharing my raw emotions with you. Past 3 in the afternoon niya po ito pinost. When we heard that President BBM is coming, my initial reaction was, really? What is he going to do here? He's going to plant coconut trees? Yan It seems like he's really angry, right? Maybe because I felt betrayed because I'm one of those who voted for him because of BP Inday. Maka-Duterte naman pala ito. I have a lot of trust in him because he's trusted by the Dutertes. Why is it so hard for us to trust the Dutertes? Because when Tatay D was in power, the land was a safe haven for us. I felt peaceful and felt that their leadership started under Tatay D. Pero alam niyo mga tol, maisingit ko lang. Ang daming mga kasaysayan, partikular sa ibang bansa, na yung mga lugar kung saan nakatira yung mga kingpin, yung mga miyembro ng mafia, tahimik. Wala halos mang nangyayaring kaguluhan. Bakit? Kasi sinisigurado na nila doon sa lugar nila hindi mapeperwisyo yung kanilang mga nasasakupan. Ang peperwisyuhin nila yung ibang lugar. At kung pagbabasihan natin ang sinasabi ni Arturo Las Cañas, ganun na ganun. Tahimik sa Davao, pero yung mga nearby provinces magugulo. Talamak ang illegal na droga at kung ano-ano pa. Anyway, that is my opinion lang naman. Base doon sa sinabi ni Arturo Las Cañas dati. Sabi niya pa dito, it's nice to see the unity team, but a year after BBM won, their relationship with BP Inday changed. It seems like they were just used. I saw how Tatay D was treated and how BP Inday was treated. And then, she was just silent. Iba talaga yung naitanim sa mga taga Davao, ano? Kasi mukhang ang gusto nilang mangyari kapag ka inaatake si Sara Duterte in particular,
kailangang kampihan kahit mali na yung ginagawa. Anyway, binabasa ko lamang ito ha. May pambawi naman ito mamaya eh. Dito nakita natin na mali ako nung una. Akala ko binoto niya si Carlo Nograles eh. Hindi pala. Sabi niya, I feel sad for those we love. Tatay D and for the Dutertes. But we just keep quiet and pray. Slowly, I feel the pain of his actions. But when I saw him earlier, ito na, yung pambawi niya. I felt joyful. There's healing when I saw him. That's the real joy I saw when he was welcomed by the people of Kalinan. I feel like he didn't expect it just because it's Davao. But he felt the warmth of being welcomed. And that's where I felt peace. My only prayer is that their relationship with the Dutertes will be restored. I don't think so. No? Gustuhin man ni Pangulong Bongbong Marcos na maging maayos ang sitwasyon sa pagitan ng mga Duterte at sa kanya, mukhang hindi na yung mangyayari dahil merong maling ginagawa di umano ang mga Duterte. Hindi naman pwedeng maging maayos ang sitwasyon nila at ito-tolerate na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kamalian. At sana makita yun ng mga taga Davao. And that the wrongdoings will be corrected. Yun naman pala may panghabol. I hope Tatay D will be returned to the Philippines. Just like former President Duterte did to PBBM's father in the libingan ng mga bayani. That is for sure. Certain yan mga tol. Certain. Bakit ko sinasabing certain? Pag namatay si Rodrigo Duterte, makakabalik siya rito sa Pilipinas. But sa situation niya ngayon, habang buhay siya at nililitis pa yung kaso niya, sana naman huwag kayong maniwala mga taga Davao na makakabalik siya rito. Ang tanging kaparaanan lamang para makabalik si Rodrigo Duterte, una, ma-acquit siya, matapos yung kaso niya, ma-acquit siya, nang buhay pa siya. Pangalawa, and this is 100% certain, pagpatay na siya. Hindi naman pwedeng ipagkait kay Rodrigo Duterte na hindi iuwi dito yung bangkay niya kung sakasakali. Anyway, sabi niya pa rito, I hope he will also be allowed to return to Davao so that his family can be reunited. Mukhang ang hope nitong teacher, buhay pa si Rodrigo Duterte. Malabong mangyari yon. Ang problema kasi sa mga taga Davao, ayaw niyong manood sa mainstream media, ayaw niyong panoorin ang ICC hearing. No, naniniwala kayo sa mga vlogger na sinasabing makakauwi na si Rodrigo Duterte. I hope he will mend their damaged relationship with BP Inday so that everything will be clear. Many people are suffering from personal conflicts and painful experiences. And I see that every day there are more cases of crime due to poverty. So my prayer is that God will continue to guide him and I hope that the goodness will continue. Agree naman ako dyan, except doon po sa reconciliation ng walang accountability, malabong mangyari yon, Teacher Angelica Calano Ibanez eh. O ngayon, puntahan na natin yung response dito sa kabastusan ng mga estudyante. Iilan lang naman pala ito. Kasi sinasabi dito ni Teacher Angelica Calano Ibanez, ito pong mga sumusunod. This is a follow-up to my earlier post yung binasa natin about welcoming our President, BBM. Earlier today, some of my grade 7 and grade 10 students approached me and said, Ma'am, nabasa na ako imong post. Di ko na maintindihan ito mga tol. Lai na sa uban comments, Ma'am Uy. Okay lang ka, Ma'am? Wala may lain sa imong ginpost. Di ko po maintindihan. Pasensya na kayo ha. Binabasa ko lamang. Tama gyud to, Ma'am. Mao man na atong gihistugutan sa klas. Ang pagrespeto sa kapwa sa dignidad sa tao. Di ko alam kung ano yon. Pero ito yung sinasabi ni Teacher Angelica dito. Those simply words from my students somehow made my day. Mukhang magaganda yung mga sinabi ng mga bata. As a values education teacher, there is something deeply moving. Ipatagalog na nga natin para habang binabasa ko ay talagang maintindihan po nating lahat. No? Nahirapan ako mag-translate sa isip mga tol eh. Translate in Tagalog. Yan. Okay?
Ito na, sabi po ni Teacher Angelica Calano Ibanez, ang mga simpleng salitang iyon mula sa aking mga estudyante ay kahit paano ay nagpasaya sa aking araw. Bilang isang guro sa Values Education, may kakaibang saya at paghipo sa puso kapag ang mga mag-aaral ay hindi lamang naaalala ang mga araling nakasulat sa pisara, kundi pati ang mga pagpapahalagang ibinahagi ng taus-puso. Bago ko ibinahagi ang aking post, alam ko nang magkakaroon ito ng iba't ibang reaksyon. Totoo yan, yari ka sa mga kapwa mo DDS. Sa panahon ngayon, madalas na hindi nauunawaan ang kahulugan ng pagpapatawad. Unang-una, wala namang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya kailangan patawarin ng kung sino man. Ginagawa lamang ni Pangulo yung kanyang trabaho bilang ama ng ating bansa. Ang kabutihan ay minsang ipinagkakait at ang paggalang ay madalas na ibinibigay lamang sa mga taong kapareho natin ng paniniwala. Gayunpaman, pinipili ko pa ring maniwala na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ibinahagi ko sa aking mga klase ang isang video na ipinadala sa akin ng isa kong estudyante. Sinabi ko rin sa kanila kung gaano ako ipinagmamalaki ng makita ang isang mag-aaral ng Kalinan National High School na magalang na humawak sa kamay ng Pangulo at nagsabing manufo bilang paghingi ng basbas. Para sa akin, hindi iyon tungkol sa politika. Isa iyong magandang pagpapakita ng ating kulturang Pilipino ng paggalang. Isa itong paalala na ang paggalang at pagpapakumbaba ay mga pagpapahalagang dapat nating pangalagaan. Ipinaalala ko rin sa aking mga estudyante na dapat tayong patuloy na magpakita ng paggalang sa bawat taong ating nakakasalamuha, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, paniniwalang pampolitika, kulay ng balat, antas ng pinag-aralan o estado sa lipunan. Ang dignidad ng isang tao ay hindi dapat nakabatay sa kung sumasang-ayon tayo sa kanya o hindi. Sa lahat ng nagbahagi ng aking post at nagpahayag ng kanilang mga opinyon, maraming salamat. Iginagalang ko ang inyong kalayaang magsalita tulad ng inaasahan kong igagalang din ang aking sariling pananaw. Nagiging makabuluhan lamang ang pag-uusap kung ito ay nakabatay sa pangunawa at hindi sa pagkapuot. Ipinagmamalaki kong ako ay tubong Davao at labis akong nagpapasalamat sa pag-aaruga at malasakit na aking naranasan mula kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Ngunit ang paggalang na aking ipinapakita ay hindi lamang para sa iilang tao, kundi para sa lahat ng aking makakasalamuha. Maaari nating parangalan ng ang mga taong nagkaroon ng malaking impluwensya sa ating buhay habang pinipili pa ring tratuhin ang bawat isa ng may paggalang, malasakit at kapayapaan. Sa huli, pinipili ko ang kapayapaan kaysa ingay, ang pangunawa kaysa puot, at ang pagmamahal kaysa pagkakahati-hati. Iyan ang aral na nais kong baunin ng aking mga estudyante kahit matagal na silang nakaalis sa aking silid-aralan. Ang tanong mga tol, ilang Davaoenyo kaya ang ganito ang mindset? Yan ang hindi natin alam ang kasagutan. Sapagkat kung ang pagbabasihan po natin ang nakikita at nadidinig po natin sa harapan ng social media at sa publiko, pasensya na sa sasabihin ko, majority ng mga Davaoenyo bastos. Iilan lamang marahil ang mga ganitong uri ng Duterte supporter na makatwiran, may pagpapahalaga sa kanilang kapwa-tao. In short mga tol, maayos itong Angelica Calano Ibanez bilang isang Duterte supporters. O hanggang dito na lamang muna at proceed tayo sa ating raffle. Meron pa po tayong napansin ko simula nung nagparapol ako ng onti manonood natin. Hindi na nga ako magpaparapol. Napansin ko simula nung nagparapol si Tapan, kumonti na manonood natin. Pero nangyayari talaga yan mga tol. Tingin ko, kailangan ko mag-change ng strategy. Mukhang hindi na effective si ChatGPT sa kanyang coach, sa kanyang pagko-coach sa akin. Kaya hahanap ako ng ibang strategy para makuha ko muli yung algorithm dito sa YouTube. No? Ngayon, eto na po. Sino kayang mananalo ng top 1 t-shirts? So far, ito na po yung mga nakapag-confirm mga tol. No?
nakapag-confirm ng mga nanalo, pero nakapagbigay na tayo ng 16. 4 na lamang ang idodraw natin. Ang kumpirmado, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na yung mga nag-send ng kanilang mga details. Iba't ibang sizes. Sana kung mananalo kayo, available pa yung sizes ninyo. Ang feedback ng ating mga nakatanggap na nito, maganda daw. Ako kasi pag sa akin ang galing, bias. 'Di ba? Pero pag ako tinanong nyo, maganda talaga. Meron akong regular sa premium na ito eh. Maganda parehas. Kaya good luck sa inyo. Sana manalo kayo. Wala kayong gagastusin kasi kami ni Mrs. mismo ang magpapadala sa inyo. No? Sana manalo kayo. Ito na. Piliin natin. Ang dalawang mananalo. 4 na lang. Last 4 na lang ha. Last 4. Randy B. San Gabriel. Randy B. San Gabriel. Tukayo ko pa ito. Congratulations. Top 1 t-shirt po yan. Hindi, ang problema mga tol, algorithm. It's all about algorithm. No? Kaya kung mapapansin niyo may mga malalaking channel, mahina ang views, may mga maliliit, biglang lumakas ang views, tapos tayo, maliit na channel, biglang lumakas ang views, ngayon humina na naman ang views. Kasi hindi ko makuha yung algorithm ngayon. Ang maganda, pag nakuha mo yung algorithm, babalik ulit yan. Kaya tingin ko mag-i-strategize na naman ako ng ibang diskarte para wag tayong mawala sa ere. Kasi pagka kukunti na lang ang manonood kay Top 1, baka hindi ko masustain yung ginagawa natin dito. Pero magpo-programa pa rin tayo. Kailangan ko lang humanap na ng full-time job. Baka magbalik na ako sa pagtuturo pag nagkataon. Okay? Ito pa, last. Yan, last. Sino kaya ito? Mark Julius Lat. Wala, hindi mga pamilyar. Mark Julius Lat. Hindi, tapusin na natin. Gawin na natin 4 ito para hindi na ako magparapol. Napansin ko, simula nung nagparapol ako, may 9 views eh. Hindi, may raffle tayo sa August 31 ha. Excuse me. Sa August 31 ang susunod natin raffle. Inaantay ko lang yung second edition ng ano natin, ng merch. Polo shirt naman yun, polo shirt. Nagpagawa na ako. Isa kay Top Wife, isa kay Mommy Best Friend, saka isa sa akin. Susuotin ko, titingnan ko kung okay. Pag okay, igogo ko yun. Ito, last 2. Last 2. Sino kaya? Last 2. Iran J. Morales. Iran J. Morales. Hindi kaya Ivan to, nagkamali ako ng type. Anyway, Iran J. Morales. Pangatlo. O, last raffle na natin. Wala na mga tol. Naubos na ang pag-asa nyo. Last na to. Ito na, last. Svetlana Malyari. Svetlana Malyari. Congratulations, kumpleto na yung top 1 t-shirts natin. 20 lahat ang nanalo. In 15 days, pag hindi po nila claim, ipoporpit po natin yon at magdodraw tayo ulit dito sa mga listahan na ito. No? So far, kalahati na po yung nakakapag-claim. Ipapadala na lang namin sa kanila kapag okay na. No? Kasi sasabay-sabayin namin para yung punta sa JNT, isang abala lamang. Isang effort rather. O, hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo later. Para lang tayong Chinese ngayon sa negosyo. Kapag ka mahina, kailangan marami benta. Pag maliit ang tubo, kailangan marami benta. Ganun lang yun. Sipagan lang muna natin sa live stream kahit kakaunti lang tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe, see you always, at ibinalik natin yung outro, no? Yung talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos about bagong Pilipinas. Bye for now mga tol.